Ayan, sinalang na po ni Jude ang ating background music. Okay guys, welcome po dito sa aking programang Dear Mr. DJ with Master Simpleman. Sana po maibigan ninyo ang aking programa, and please don't forget to subscribe to my channel so that you will be updated of the posting I have made from all my social media account. Especially dito sa aking programang Dear Mr. DJ with Master Simpleman. Sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga bago po sa aking live stream, ang Dear Mr. DJ po ay nagaganap every Saturdays and Sundays po lamang from 8 to 9 p.m. Dubai time. At dito po binabasa natin yung mga love letters na natanggap natin o sinend sa atin through our social media account tungkol sa love story ng kanilang buhay. Mostly Tagalog po yung ating letters na natatanggap. Pero sometimes there are some English love letter na nababasa tayo. Kahapon po binasa natin English love letter. So tara, basahin natin yung love letter ngayong gabi. Ito ay nagmula kay Miss Carla. So tara, basahin natin yung kanyang love story. Dear Mr. DJ, hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito. Pero ngayong gabi, habang pinapakinggan ko ang bawat awitin na pinapatugtog mo, hindi ko mapigilang magbalik tanaw sa isang kwentong minsan kong inakala na magtatagal habang buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang Carla, at ito ang kwento ng pag-ibig namin ni Miguel. Noong una kaming nagkita, pakiramdam ko parang may isang bahagi ng buhay ko ang biglang nabuo. Magkaiba kami ng mundo. Ako ay isang masayahing preschool teacher at siya naman ay isang tahimik ngunit malikhain na graphic artist. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagtagpo ang aming landas at sa loob ng ilang buwan, nagdesisyon kaming subukan ang pag-ibig. Masaya kami, Mr. DJ. Walang araw na hindi puno ng halakhak ang aming kwarto. Walang gabing lumilipas na hindi namin pinag-uusapan ang aming mga pangarap. Nang ikasal kami, akala ko ay tuluyan ng nabuo ang lahat ng gusto kong marating sa buhay. Ang unang 2 taon ng aming pagsasama ay puno ng pagmamahal. Mga out-of-town trips, mga gabing sabay kaming nagluluto, at mga umagang sabay kaming gumigising. Masaya dahil magkasama pa rin kami. Pero hindi sa lahat ng kwento ay may happy ending. Unti-unting nabago ang lahat. Hindi ko alam kung kailan o paano nagsimula. Pero dumating ang mga araw na mas madalas kaming hindi magkasundo. Maliit na bagay na dati ay aming tinatawanan lang, ngayon ay nagiging dahilan na ng aming alitan. Dumami ang mga gabing hindi kami nag-uusap. Naging madalas ang palitan ng tampuhan kaysa ng matatamis na ngiti. Naging abala si Miguel sa kanyang trabaho, lalo na nang magsimula siyang tumanggap ng mas maraming freelance projects. Gusto kong maintindihan, pero sa bawat gabing umuwi siyang pagod at halos hindi na kami nagkakausap, unti-unting lumalayo ang loob ko sa kanya. Ako naman, nakatuon sa pagbuo ng pamilya. Gusto ko nang magkaroon ng anak.
Gusto kong simulan ang bagong yugto ng buhay naming dalawa. Pero sa tuwing sinisimulan ko ang usapang tungkol dito, pakiramdam ko ay hindi pa siya handa. Lagi siyang may sagot na sa tamang panahon. Ngunit kailan nga ba ang tamang panahon? Hanggang sa dumating ang puntong pareho na kaming napagod. Nagpasya akong lumayo muna, bumalik sa bahay ng aking mga magulang upang pag-isipan ang lahat. Akala ko maghahanap siya ng paraan para ayusin kami. Pero sa halip, parang mas naging maginhawa para sa kanya ang hindi ako kasama. Lumipas ang mga linggo at hindi ko na rin naramdaman ang dating sigla sa relasyon namin. Dumating ang araw na nagdesisyon kaming tuluyan ng tapusin ito. Ngayon, heto kami, Mr. DJ. Dati magkasama sa pangarap, ngayon ay nasa proseso na ng annulment. Dati sabik na makita ang isa't isa. Ngayon ay parang estranghero na lamang na nagkakasalubong pero hindi nagkakakilala. Masakit, pero siguro ganito talaga ang buhay. Minsan ang mga taong inakala mong makakasama mo habang buhay ay darating lang para turuan ka ng isang mahalagang leksyon. Na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang manatili. At hindi lahat ng masasayang simula ay may masayang katapusan. Pero hindi ko pinagsisisihan ang lahat, Mr. DJ. Mahal ko pa rin siya. Sa parang hindi ko na kailangang ipilit o iparamdam. Sa kabila ng sakit, nagpapasalamat ako dahil minsan sa buhay ko, minahal ako ng isang Miguel. Sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, sana ay matutunan nating pahalagahan ang mga taong kasama natin ngayon. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila nariyan. Salamat sa pakikinig, Mr. DJ. Sana sa kabilang dulo ng radyo, marinig din niya ito at malaman niyang kahit estranghero na kami sa isa't isa, mananatili siyang isang magandang parte ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Carla. So, ayan guys, yan po ang story natin gabi ngayong linggo para sa ating love letter section ng ating programang Dear CDK. Bigyan natin siya ng konting payo mula kay Mr. DJ. So guys, yung payo ko po, sinusulat ko na rin para at least hindi na kumain ng masyadong mahabang oras. And kasi sinesend ko rin to sa kanya bilang reply doon sa letter na sinend niya. So para mabasa niya rin yung aking payo sa kanya. Dear Carla, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi madaling magbalik tanaw sa isang pagmamahal na minsan naging masaya, ngunit ngayon ay bahagi na lang ng nakaraan. Ang istorya mo ay hindi malayo sa maraming relasyon na nagsisimula ng puno ng pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, natututunan nilang pakawalan ang isa't isa. Ganito talaga ang buhay at pag-ibig, Carla. May mga taong dumarating sa buhay natin upang turuan tayo ng mahalagang aral. Aral ng pagmamahal, sakripisyo, at minsan ng pagpapalaya. Hindi lahat ng relasyon ay nagtatapos sa habang buhay. Minsan ang pinakamahalagang bahagi ng pagmamahal ay ang pagtanggap na hindi lahat ng iniibig natin ay para sa atin magpakailanman.
Ang madalas nating hindi napapansin ay ang unti-unting pagbabago sa isang relasyon. Hindi ito biglaan, kundi paunti-unti. Minsan ang labis na pagmamahal sa isang tao ay hindi sapat kung hindi pareho ang direksyon ng inyong mga pangarap. Ikaw, nais nang bumuo ng pamilya. Siya naman, hindi pa handa. Hindi ibig sabihin nito ay hindi kanya minahal. Pero minsan, kahit ang pagmamahal ay may hangganan kapag hindi na magkatugma ang pananaw sa hinaharap. Sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong gabi, ito ang isang bagay na gusto kong ipaalala. Huwag nating hintayin na maging estranghero tayo sa taong mahal natin bago natin iparamdam ang halaga nila. Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa pagmamahal, kundi sa komunikasyon, kompromiso, at pangunawa. Carla, sana'y dumating ang araw na matanggap mo na may mga taong dumaan sa buhay natin hindi upang manatili, kundi upang gawing mas matibay ang puso natin para sa darating pang pag-ibig na maaaring nakalaan para sa atin. At para kay Miguel, kung sakaling nakikinig ka ngayong gabi, sana'y alam mong sa kabila ng lahat, may isang babaeng tunay kang minahal at nagpapasalamat sa lahat ng alaala ninyong dalawa. Hanggang sa muli, ang tagapayo, Mr. DJ. So guys, ayan po yung ating love letter ngayong gabi na binasa. I hope nagustuhan niyo yung istorya ni Carla at Miguel. So yan, so try natin bigyan ng kanyang magandang music yung team ng kanyang love letter ngayong gabi. Kanyang requested song, Strangers Again by Cinema. Strangers Again by Cinema, ang team song ng ating love letter ngayong gabi. So maraming salamat guys. Thank you for joining me. This has been your host, Master Simpleman. And I want to see you again by next week para sa ating love letter ng Dear Mr. DJ program with Master Simpleman. By the way guys, last minute, please do check out my book and please do grab a copy of my very first book available on the Amazon market. Search nyo na po sa amazon.com. Simpleman, The Rise of an Unlikely Hero. This is intended for the children because this is a superhero book which I have written. So available na po siya sa Amazon. Na-approve na tayo ni Amazon. Meron na po tayong kauna-unahang book na nagawa na na-publish ng Amazon. So guys, I hope you can get a copy. Please do get a copy for your children. And for those who are into gaming guys, kung mapapansin ninyo yung aking background sa aking TikTok ay naka Call of Duty pa. Dahil po ako po ay nagla-livestream ng gaming na Call of Duty from Mondays to Fridays, 12 to 1 p.m. Dubai time at 4 p.m. and onwards dito naman sa aking room. Yung 12 to 1 p.m. po doon sa aking office at 4 p.m. and onwards dito naman sa aking room. So sa mga mahilig po sa gaming, please do check out my live streaming game every Mondays to Fridays from that time. So guys, that's it for me. Thank you very much and nice meeting you all. I hope to see you once again for another love story in my program, Dear Mr. DJ with Master Simpleman. Thank you guys, nice meeting you all, and I hope you could like, share, and subscribe to my channel, especially my YouTube, TikTok, Twitch, Bigo Live account, and Instagram. At meron na rin po tayong e-commerce store. Yes, meron akong 7 products doon sa aking store. Yan, sana po i-check nyo yung aking mga binibentang products. Yes, meron tayong e-commerce store, mastersimpleman.com/store. Puntahan nyo lang po yung mga products na binibenta natin doon. At lagi kang pinapost sa TikTok yung kanyang mga video ng mga products nito. Salamat guys, thank you very much and nice meeting you all. I hope to see you again next week for another love story of Dear Mr. DJ with Master Simpleman. Thank you guys, nice meeting you all, and
your DJ is signing off. Thank you guys. Bye bye. Nice meeting you and good night.